Ang Alkansya ni Boyet, isang maikling kwentong isinulat ni June Cruz Reyes. Mahirap lamang ang pamilya ni Boyet. Ang ama niyang si Mang Delfin ay isang magsasakang walang sariling lupain. Inuupahan lamang nito ang lupaing kanyang sinasaka at tinatamnan ng gulay at palay. Ang ina naman ni Boyet na si Aling Pasing ay isang simpleng may bahay lamang tulad ng ating karaniwang ina. Si Boyet ay 10 taong gulang na at siya ang panganay sa kanilang 4 na magkakapatid. Sa pasukan, si Boyet ay nasa ika-4 na baitang na ng mababang paaralan o elementarya. Kapag ganitong panahon ng bakasyon, ay sinasamantala ni Boyet ang kanyang pagkakataon. Gumagawa siya ng alkansyang kawayan. At kapag ganitong panahon ng bakasyon, ay panahon rin ng pamumunga ng mga bungang kahoy sa kanilang bakuran. Dahil maluwag at malaki ang kanilang bakuran, ay maraming punong kahoy ang nagsisibungahan rito. Sabay na pinipitas ni Boyet at ng kanyang ina ang mga hitik na bunga ng mga punong kahoy na ito. At itinitinda nila ito sa palengke. Mabili ang kanilang mga tindang prutas dahil ito'y napaka-presko at walang halong kemikal. At kapag nauubos nila ang kanilang paninda, ay binibigyan si Boyet ng kanyang ina ng barya-barya para ihulog sa kanyang alkansyang kawayan. Hayaan mo anak, bago siguro maubos ang mga bunga ng ating mga puno, ay matitiyak kung puno na ang iyong alkansya, sabi naman ng kanyang ina. Napuno nga ang alkansya ni Boyet dahil masinop siyang mag-ipon. Nang malapit na ang pasukan, ay nagkaroon ng malakas na bagyo. Nasira ang mga tanim na palay at gulay ng tatay ni Boyet. Kakaunti lamang ang gulay at palay na kanilang naani. Nagkakautang-utang ang kanyang itay at nag-aalala naman ang kanyang inay. Labis-labis ang kanilang kalungkutan at di na nila mawari kung saan sila huhugot ng pera para sa darating na pasukan. Malapit na ang pasukan at nawala pa ang inaasahan nilang panggagalingan ng pera. Anak, baka hindi ka muna makakapag-aral siguro ngayong taon sapagkat wala tayong pera at nagkakautang-utang pa ang iyong ama. Kakaunti lamang ang ani ng ating palay dahil sa malakas na bagyong tumama sa ating lugar. Malungkot na boses na sinabi ni Aling Pasing kay Boyet ang balitang ito. Ngunit di mawari ni Aling Pasing kung bakit ang kanyang anak na si Boyet ay nakangiting nakatingin sa kanya. Huwag kang mag-alala inay, dahil puno ang aking alkansya. Puno ang aking alkansya dahil nakapag-ipon ako at ito ang gagamitin kong pera para sa aking pag-aaral. Masayang tura ni Boyet sa kanyang ina. At totoo ngang nakapag-aral si Boyet sa pasukang iyon. Salamat at naisipan ni Boyet na mag-impok ng pera para sa darating na pangangailangan. At ang aral na makukuha natin sa maikling kwentong Ang Alkansya ni Boyet ay ang kahalagahan ng pagsisikap at pag-iipon para sa ating darating na hinaharap. Naway ang maikling kwentong Ang Alkansya ni Boyet ay magsilbing gabay sa inyo upang magsimulang mag-ipon para sa inyong darating na hinaharap. Maraming salamat!